Tatay. Kailangan ba talagang sundan niyo ako rito? Pinalitan mo ang pangalan mo at tinakpan ang mga bakas mo para lang magtago rito at magbenta ng gulay. Tatay, alam mo ba kung gaano kahirap kaming tatlo na naghahanap sa'yo? Oo, tatay. Paano mo kami tatlo basta na lang maiiwan? Kayong mga bata. Kita mo, itong lugar na ito ay ang bayan ng ina niyo. Naghihintay ako rito para sa kanyang pagbabalik. Tatay, ano pa bang hinihintay mo sa basurang yon? 30 taon na siyang hindi umuwi. Hindi siya karapat-dapat. Rafael, paano mo nasabi yan? Nang iwan kayo ng ina niyo, iniwan niya ang lahat ng kanyang ipon. Para sa atin. Tatay, at ikaw, basta na lang kami tatlo iiwan. Hello, Ethan, bumalik ka rito agad. Bumalik na ang asawa mo. Sige, papunta na ako. Tatay, ano yun? Ang nanay mo, bumalik na. Ano, aalis na ako. Makinig ka sa akin. Magpatuloy ka lang sa iyong mga gawain. Huwag mo akong sundan. Nahanap din natin si tatay. Hindi na natin siya pababayaang makatakas ulit. Talagang hindi. Tara na. Ethan, iiwan ko ang pamilyang ito sa iyong mga kamay. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang iyong mga magulang. At ang ating 3 anak na babae. Aalagaan ko rin sila ng mabuti. Huwag kang mag-alala. Maghintay ka lang hanggang sa makabalik ako. Sisiguraduhin kong mamumuhay ng maayos ang ating pamilya. Ako. Maghihintay ako. Maria. 30 taon. Bakit ang tagal mo? Kaya ikaw siguro ang asawa ni Maria. Hindi ba? Pagtingin ko sa'yo ngayon, nakakasuka ka talaga. Maria. Sino siya? Siya ay ang asawa ko. Ano naman? Ang dapat kong maging? Ang dahilan kung bakit ako bumalik ay para makipaghiwalay sa'yo. Hiwalayan. 30 taon ko nang pinapasa ng pamilya Chen. Sa buong 30 taon na iyon. 30 taon kitang hinintay. Ang mga magulang mo, ako ang nag-alaga sa kanila hanggang sa huli. At ang 3 anak na babae, ako ang nagpalaki sa kanilang lahat. Nagpakapagod ako ng husto para lang mapanatiling nakatayo ang pamilyang ito. At ngayon, may lakas ka pa ng loob na humingi ng hiwalayan? Ikaw. Pwede ka namang humanap ng iba. Sinabi ko bang manatili kang walang asawa? Maria, wala ka talagang puso. Kaya kanya iniiwan ay dahil may puso siya. Kaya kanya iniiwan. Ako ang tumulong sa kanya na itayo ito mula sa wala. Kaming dalawa ang nagtayo. Nitong mainit na munting tahanan, ibinigay ko sa kanya ang lahat ng aking ari-arian para ipuhunan. Ano naman ang maibibigay mo sa kanya? Sa pagtitinda ng gulay. Para matulungan siyang magtayo ng kumpanya. Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Nakakawa ka. Anong parte ng pagkatao mo? Ang karapat-dapat maging asawa ko. Ang perang ito, hindi mo ito makikita sa isang buhay na pagtitinda ng gulay. Pirmahan mo. Ang perang ito, lahat ito ay sa iyo. Punyeta ka. Gusto mong pumirma ako. Para lang makasama mo, ang ibang lalaking ito. Panaginip mo lang. Gawin mo ito sa madaling paraan, o gagawin mo ito sa mahirap na paraan. Maria, 30 taon. Ako, si Marco Vance. Hindi ko nakita kung gaano kakabangis na halimaw. Hahaha. Mga gwardya. Ngayon, nasisiyahan ka na ba? Mas maayos na yan. Kahit papaano ay sulit, ang pagsasamahan kita sa loob ng 30 taon. May utang ka sa akin at sa ating anak na lalaki, ng isang disenteng lugar. Kaladkarin mo siya para pumirma. Sa ibabaw ng patay kong katawan. Ang anak ko kay Maria, ay magpapakasal sa isang tagapagmana ng pamilya Lu. Kaming dalawa, ang magiging mga biyenan ng pinakamayamang tao. Punyeta ka.
Pirmahan mo na lang ang kasulatang iyan, tapos baka isipin namin, bilang paggalang sa 30 taon mo sa mga tiyen, nabigyan ka ng kaunting awa. Papirmahin mo siya. Hindi. Bitawan ninyo ako. Bitawan. Bitawan ninyo ako. Isa mandaraya. Ang isa naman ay maninira ng pamilya. Maninira ng pamilya, sino ka ba para humusga sa akin? Ako ang tunay na asawa ni Maria, hindi isang kawawang hampas lupa tulad mo. Maging matalino ka. Pirmahan mo na. Mamamatay na lang ako kaysa pirmahan to. Ayaw mong pumirma. Kung ganoon, ikaw at ang iyong mga anak na babae ay maghahirap. Hindi ba't mga anak mo rin sila? Paano ka naging ganito kalupit? Ayaw kong makisalamuha sa mga kawawang hampas lupa na tulad ninyo. Sige. Anong akala mong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Umatras ka. Ang kapal ng mukha mo. Maria, Tingnan mo ito, larawan ito ng iyong mga magulang. Konsensyahin mo ang sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, paano mo nagawa ito sa akin? Hindi ka ba natatakot? Natatakot sa ano? Noong umalis ako noon, iniwan ko ang lahat ng ipon ko para sa iyo. Ano pang gusto mo? Ikaw. ako ang asawa ni Maria, Ibigay mo sa akin. isuko mo, Hindi. Tigilan nyo. kung ayaw mong magkaproblema, umalis ka na rito. Itapon niyo siya. Bitawan nyo ako. Maria. Pagsisisihan mo to. Hindi ako aalis. Hindi talaga. Aling unit yon, nasaan si tatay? Gabriel, nandito si tatay. Pwede mo ba akong sunduin? Gabriel, nandito si tatay. Pwede mo ba akong sunduin? Tatay, pupunta na kami dyan. Anong nangyari? Wala sa akin ang mga anak kong babae. Wala na akong ibang malalapitan kundi kayo. Tatay, huwag kang mag-alala ha, papunta na kami. Pwede mo ba akong sunduin? Parang umiiyak si tatay. Tara na. Isama na natin si tatay pa uwi. Tatay. Ang aming research project ay kinuha na ng gobyerno. Ang 3 sa amin ay sasali sa isang top secret research project. Aking mga anak na babae. Pinagmamalaki ko kayong lahat. Tatay, patawarin mo kami sa hindi pagiging narito para sa iyo. Sa sandaling matapos ang 5 taon, babalik kami agad. Huwag kang mag-alala, tatay. Ito ay isang magandang bagay. Talaga, maganda ito. Huwag kang mag-alala, tatay. Narito kami para sa'yo, aasikasuhin namin ang lahat. Tama yan, tatay. Tatay, ano ang problema? Nasira ang litrato, tatay. Ang nasirang litrato ay maaaring maibalik. Ipasa mo sa akin. Tatawag ako para sa'yo. Ang litrato. Ito ay ibinigay ng aking mga anak na babae sa akin bilang alaala bago sila umalis. Huwag kang mag-alala, tatay. Tulungan ka naming tumayo. Halika. Dahan-dahan lang.
Oo. Magdala ng private doctor sa bahay. Ngayon. Gusto kong magkaroon ng kumpletong investigasyon sa nangyari sa tatay ko kaninang hapon. Kapag nalaman ko ang gumawa nito sa tatay natin, paparusahan ko sila. Sila iyon. Gabriel, kilala mo sila? Ang kapatid na babae ko na Sofia. Ay ikakasal na. Ang dalawang tao. Ay ang magiging mga magulang ng asawa niya. Pero hindi ibinibigay nito sa kanila ang karapatan na tratuhin ng tatay natin ng ganito. Ito ang gagawin natin. Maghanda tayo ng welcome banquet para sa tatay. Ipakilala siya sa lahat. Tingnan natin sino ang maglakas loob na manggulo sa kanya sa lungsod ng Malaya pagkatapos. Gawin natin ito. Hoy, Gabriel. Sofia, halika rito. Gabriel. Anong gusto mong pag-usapan sa akin? Sofia, babalik na ang biyenan ko. Ibig mong sabihin, ang aming makapangyarihang biyenan. Bumalik na rin siya sa wakas. Nagpaplano ako ng isang salo-salo para sa kanya. Hindi ba't ikakasal ka na? Kaya, Bakit hindi mo imbitahin din ang pamilya ng nobyo mo? Gusto ko silang makilala. HMM, sige. Okay, papaghanda ko ang mga magulang ko, Ano yon, anak? nanay at tatay. Sabi ni Sofia, gusto niyang dalhin tayo sa salo-salo ng kapatid niyang lalaki. Bakit ang kapatid ang ating makikilala at hindi ang kanyang mga magulang? Hindi ako sigurado. Ang tagapagmana na ito. Ang tagapagmana ng korporasyon ng Lu. Si Sofia ang bunsong anak na babae. Lahat ng meron siya ngayon, galing sa kanya. Kaya syempre, ang kapatid muna ang dapat nating makilala. Ah, ganun ba? Kailangan nating maghanda ng maayos. Mga regalo at iba pa. Hindi tayo pwedeng maging bastos. CJ, aalis na ako para maghanda. Nakikita mo, napakatalino ng anak natin. Hindi natin pwedeng hayaan ang titulong anak sa labas na humila sa kanya pababa. Kailangan mong hiwalayan ang asawa mo. Oo, alam ko. Kapag si Tyler, pakakasalan ang bunsong anak na babae ng pamilya Lu, sa hinaharap, tiyak na tayo ang magiging pinakamakapangyarihan sa lungsod ng Malaya. Ha. Gabriel, Daniel, Rafael, maging tapat ka sa akin. Kayong tatlo ba ang may pakanan nito? Tatay, ang salo-salo. Ako ang naghanda. Bihira ka lang bumisita. Siyempre, kailangan kitang ipagmalaki ang daling-daling kong biyenan. Naalala mo ba yung taglamas na yon? Nang nagfi-film ako sa location. Ikaw, nagmaneho ng 3 oras sa mga kalsada sa bundok para dalhan ako ng sopas. Oo, tatay, yung pagkakataon na muntik na akong mabanggaan ng kotse. Isinugol mo ang buhay mo para iligtas ako. Lahat ng kabutihang ipinakita mo sa amin. Itinago namin iyon sa aming mga puso. Kayong tatlo, kayong mga loko, kailangan ninyong maintindihan. Pinakasalan ninyo ang aking mga pinakamamahal na anak na babae. At sa lahat ng mga taong ito, nandito kayo sa tabi ko, nag-aalaga sa akin. Pamilya tayo. Ang pagiging mabuti ng isang ama sa inyo ay natural lang. Teka, tatay, bigyan mo lang kami ng pagkakataon na ipakita ang aming pagmamahal. Oo, tatay. Sige, isa itong perpektong pagkakataon para makilala ng lahat ang aking 3 manugang na lalaki na parehong mapagmahal at magagaling. Hindi masamang ideya. Kayo. Kayo, tingnan ninyo. Ang suot kong ito. Ano sa tingin ninyo? Tatay, ito na talaga yon. Ngayong gabi, ikaw ang magiging pinakagwapong biyanan. Tama si tatay. Mag-focus ka lang sa pagiging biyenan ng Typhoon. Kami na, ang bahala sa'yo. Sige. Hoy, Gabriel, Inimbita mo ba yung 2 yon para mamayang gabi? pupunta. Ba sila? Siyempre, nang ahas silang guluhin ang biyenan ko. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ng gusto yun. Grabe, ang sosyal naman ito. Wow, Carlo, ang swerte mo, pare. Na, Carlo, biyanan ka na ng pinakamayamang tao sa lungsod ng Malaya. Huwag mo kaming kalimutan. Siyempre naman.
Nakikita mo ba yan, Sofia? Iginagalang talaga ako ang biyanan niya. Kailangan mong magmadali at hiwalayan ang asawa mo. Walang kwenta. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng handaan, papapirmahin ko sa kanya ang mga papeles. Dumating na ang sasakyan ni Ginoong Lo. Hoy, hindi ba si Gabriel yon? Hoy, mahal. Buksan mo ang pinto ng sasakyan. Magandang gabi po, Ginoong Lo. Salamat. Sandali, hindi yan si Ginoong Lo. Sino siya? Anong ginagawa mo rito? Eksakto. Sa ganitong klaseng mamahaling lugar, hindi bagay para sa isang kawawang hampas lupa tulad mo. Sa tingin mo bagay ka rito? Narito ako, para sa party, syempre. Sino siya? Ipakilala ko sa'yo. Ito ang asawang iniwan ni Maria. Nagbebenta siya ng gulay sa baryo. Ang isang taong marumi tulad mo. Walang karapatang narito. Anong masama sa pagbebenta ng gulay? Nakakahiya ba? Hindi ba? Tingnan mo ang sarili mo. Ginagawa mo lang sarili mong katawa-tawa. Anong gusto mo? Ha? Ang ibang lalaki at ang babaeng nandaya ay hindi nahihiya. Kaya bakit ako? Teka, Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Tandaan mo, ito ay party ni Ginoong Lo. Kung sa dakong huli ay mapalayas ka, huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang mag-alala, Maria. Kahit ako'y mamamatay na, hindi ako lalapit sa'yo. Gabriel, nasaan na kayo? tatay. Naipit kami sa trapiko. Malapit na kami. Sige, huwag magmadali. Mag-ingat sa pagmamaneho. MMHMM. Sige, magkita na lang tayo. Palem, tatay. Oo, Gabriel, para sa hapunan mamayang gabi. Nakabili ka ba ng regalo para kay tatay? Malalaman mo rin agad. huwag kang mag-alala, Rafael. Mamayang gabi, maghahanda kami ng malaking sorpresa. Para kay tatay. Carlo, iyan ang tinatawag kong estilo ng tagapagmana ng pamilya Lo. Carlo, kapag yumaman ka na, huwag mo kaming kalimutan. Kami ang iyong mga kasama. Hahaha. Mga kaibigan, hayaan ninyong ipakilala ko ng formal. Ang ginoong ito ay ang biyenan ng tagapagmana ng pamilya Lo, Ginoong Carlo Joe. Napakagaling. At ang babaeng ito ay ang biyenan ng tagapagmana ng pamilya Lo, Ginang Maria Chen. Kaya sila pala ang mga zuna nakapangasawa sa pamilya Lu. Ang swerte naman. Huwag tayong magpaingay. Hahaha. Ang suot niyang termo ay koleksyonista. Mahigit 20,000 dolyar ang halaga. May nakakakilala ba kung sino siya? Alam ko, huwag mong isiping ang pagpapalit ng damit ay makakapagtago ng amoy ng kahirapan mo. Amoy mahirap ba ako? Kilala ko ang taong ito. Siya ang dating asawa ng aking asawa, isang magtitinda ng gulay mula sa baryo. Tama. Siya, ang pumilit sa aking asawa, na mag-aanak ng 3 sa kanya. Wala nang ibang pagpipilian ang aking asawa, kaya napilitan siyang tumakas. Buti na lang, natagpuan niya ako. Carlo, bantayan mo ang iyong bibig. Tigilan mo ang kakasabi ng kalokohan. Kalokohan? Ang salusalong ito ay inihandog sa karangalan ko ni Gabriel Lu. Wala akong ideya kung paano ka nakapasok. Mga gwardya, palayasin niyo siya. Ano ang ginagawa ninyo? Ako ang biyenan ni Gabriel Lo. Bitawan ninyo ako. Sandali. Ibalik ninyo sa akin ang larawang iyon. Nakikita ninyo ito, mga kaibigan. Ito ang patunay na pinilit niya ang aking asawa, na mag-aanak ng 3 sa kanya. Hoy, totoo nga. Pinunit ko ang isa sa mga larawang ito. Paano mayroon ka pa rin ito? Carlo, ibalik mo sa akin ang larawan. Ako, maghihiwalay na kami ni Maria. Ang nangyari noon, kakalimutan ko na. Gusto mo ito? Hindi, huwag. Ito ay alaala mula sa aking mga anak na babae. Huwag. Kung gayon, lumuhod ka. Oo, lumuhod ka at magmakaawa kay Carlo. Sige, lumuhod ka. HMM? Hindi. Bitawan ninyo ako. Sige, pwede bang maibalik sa akin ang mga litrato ko? Hahaha. Walang pag-asa. Walang hiya ka. Walang hiya. Umalis ka na, kasama ng mga litrato ng 3 anak mong yan. At maglaho ka, mga pare. Ano? Palabasin niyo siya, may bonus kayo. CJ, Bitawan niyo ako. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Ang buong salo-salong ito. Ang manugang ko ang nag-ayos nito para sa akin. nagbibiro ka ba?
Kung ang manugang mo ay talagang may kakayahang magpasalo-salo dito, nagbebenta ka pa ba ng gulay sa pasukan ng baryo? Ethan, pwede bang tumigil ka na sa pagpapahiya sa sarili mo dito? Umalis ka na lang. Ang manugang ko ay ang tagapagmana ng pamilya Lu. Mas lalong imposible yan. Kasal na si Gabriel, at nag-asawa siya ng isang nangungunang siyentipiko. Huwag mong sabihin na pinalaki mo ang isang nangungunang siyentipiko sa pagbebenta ng gulay. Eksakto, si Sofia ay nakatakda ng pakasalan ang Tyler namin. Ang salusalong ito ay espesyal niyang inayos para ipakilala ako sa kanyang kapatid. Mga pare, palabasin niyo siya. Bitawan niyo ako. Ako ang biyena ni Gabriel, panunumpaan ko. Carlo, hindi ba dapat kumonsulta muna tayo sa tagapagmana? Paano kung totoo ang sinasabi niya? Walang paano kung hindi magsisinungaling sa akin si Sofia. Tumigil ka na sa pagpapahiya sa sarili mo. Ang bagong damit ay hindi gagawa sa'yo. Nabyenan ni Gabriel. Ang kapal ng mukha ng taong ito. Kahapon lang, nagbebenta siya ng gulay sa pasukan ng baryo. At ngayon ay nag-aangkin siya na siya ang biyena ni Gabriel. Ha ha ha. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ako ang biyena ng tagapagmana. Dumating na si Binibining Sofia. Nandito na si Binibining Sofia. Ethan, tingnan natin kung magpapatuloy ka pa ngayon. Bitawan mo ako. Ay, hey Sofia, nandito ka pala. Anong nangyayari? Ay, Sofia, pasensya na talaga. Siya, ex-boyfriend ko. Nanggugulo siya. Papapalabasin ko na nga siya. At dagdag pa, nagpapanggap siyang biyena ni Gabriel. Nagsasabi ng kung ano-ano. Sinasabi mong biyenan ka ng kapatid kong si Gabriel. Oo, ako nga. Nagbibiro ka ba? Ang biyenan ng kapatid ko ay isang makapangyarihang lalaki. Imposibleng ganyan ang itsura niya. Anong ginagawa niyo dyan? Asikasuhin niyo to. Kung makita ng kapatid ko tong gulo na to, gusto niyo pa bang magkatrabaho? Ang sama naman, Ginoong Lu, binubuli ang biyenan mo. Sino ang may death wish? Tawagin ang security. Opo, Ginoo. Tara na. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Tatay. Bitawan mo. Ano ba iyan? Ginoong Vance, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ang litrato. Ang litrato. Gabriel, anong nangyayari? Mga gwardya, dalhin niyo si Binibining Sofia. Hoy, anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Ikaw. Ang mga sugat ng tatay ko. Ikaw ba? Hindi. Nandito lang kami para manood. Impossible. Wala akong kinalaman dito. Hindi ko nga siya kilala. Hoy. Eddie, ikaw. Ginoong Lu, talagang hindi ko alam. Biyenan mo siya. Siya ay, dahil asawa siya ni Ginang Chen. Ikaw ang ibang lalaki. May galit ka sa kanya. Ginoong Lu, mali ang pagkakaintindi mo. Isang pagkakamali. Ang mga sugat ng tatay ko, at pagkakamali, ang tawag mo. Dapat ipagdasal mong maayos siya. Kung hindi, lahat ng nandito ngayon, magbabayad para rito. Ginoong Lu, ito ay talagang isang pagkakamali. Kami. Ginang Chen. Kung gusto mong maghiwalay, sige. Kung gusto mong umangat sa lipunan, hindi kita pipigilan. Pero kayong dalawa, hindi dapat. Hinawakan ng tatay ko. Hinawakan mo ang biyenan ko? Gagawin kitang. Rafael. Tatay. Ayos lang si tatay. Ito ang problema ko. Ako ang bahala. Mga anak, maging mabuti kayo. Anong ginagawa mo? Makinig ka. Kasama ko ang tagapagmana ng pamilya Lu, ang magiging biyenan ko. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Ang unang sampal na ito ay para sa iyong mga magulang dahil ikaw ay isang kahihiyan. Ikaw. Ang pangalawang sampal na ito ay mula sa iyong 3 anak na babae dahil hindi ka karapat-dapat maging isang ina. Ako. Ang pangatlong sampal na ito ay mula sa akin, si Marco Vance. Dahil mas hindi ka karapat-dapat na maging isang asawa, ikaw ay naging taksil habang tayo ay kasal, at pinagkanulo mo ang tiwala ko. Ikaw. Marco, ano ang ginagawa mo? Carlo, ang sampal na ito ay aking regalo sa iyo para sa pagiging ibang lalaki, para sa pagwasak sa isang pamilya. Wala ka bang hiya? Sige, seguridad. Samahan palabas ang dalawang ito.
Hintayin mo lang, hindi pa ako tapos sa iyo. Narito lang ako. Mga kasama, Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat para sa maliit na eksenang iyon. Kanina lang. Ang 2 taong pinalabas. Ang babae ay aking asawa, at ang lalaking iyon ay ang ibang lalaki niya. Ako, si Marco Vance. Sa lahat ng mga taong ito, pinalaki ang aking 3 anak na babae, at nakita silang magpakasal. At ano ang nakuha ko? Paninirang puri. Pagtataksil. pangangaliwa, Nakakatawa. Umalis na tayo. Tatay, May sasabihin kami sa'yo. O, mga kasama. Ngayon, hayaan niyong ipakilala ko ng formal ang aking biyenan na lalaki, si Ginoong Marco Vance. tatay. May isa pa akong sorpresa para sa'yo. Talaga. Ito ay isang walang limitasyong black card. Kunin mo, bumili ka ng kahit ano ang gusto mo. Mabait na bata. Ibinibigay ko ang 20% ng shares ng aking kumpanya sa aking biyenan na lalaki. Mula ngayon, kung may manggahas pang mang-api sa aking biyenan na lalaki, kakausapin sila ng pamilya Lo ng lungsod ng Malaya. Yung 2 pinatapon, ang babae ay asawa ko, at ang lalaki ay ang ibang lalaki na nakikita niya, paninirang puri, pagtataksil, pandaraya. Nanay at tatay, ano ba ang nangyayari? Kasalanan ng nanay mo. Noon, nagsinungaling siya sa akin na hindi siya kasal. Sino ang mag-aakala? Ang 3 anak na babae niya sa lalaki ay may mga asawang napakapangyarihan. Ngayon ako ang sinisisi. Hindi ba't mabuti ang pagtrato ko sa iyo sa mga nakaraang taon? Kung hindi dahil sa iyo, matatapon ba tayo ngayon? Bakit hindi ka nagsalita? Nandito lang para manood? Kung talagang nanonood lang ako, matatapon na tayo matagal na. Para sa pamilya, sa mga nakaraang taon, gaano karami ang ibinigay ko? Kung hindi ako ang sumusuporta sa inyo, magkakaroon ka ng buhay na meron ka ngayon. Noong wala kang kahit ano, ako ang kasama mo. Tinatapon mo ba ako ngayon? Hindi ko sinabi iyon. Wala akong intensyon. Ikaw, Hoy CJ, yung video, na ibaba na ng departamento ng ENA. Pero isipin mo, kung ang video, kung makikita ito ni Sofia, gusto pa ba niyang pakasalan ako? Hindi tayo dapat magkamali dito. Maria, mag-isip ka ng mabilis. Ano ang gagawin natin? Nanay, Ang tao. Magbabayad siya para dito. tatay. Huwag kang mag-alala, maghanap ako ng makakatulong para maayos ang larawang ito. Sigurado ako, magiging bago ulit ito. Ayos lang ako, anak na lalaki. Naiintindihan ko lang. Namimiss ko ang mga babae. Ito na lang ang natitirang alaala ko sa kanila. tatay, huwag kang malungkot. Sige na, nandito pa rin kami. Tama siya, tatay. Sino bang hindi nakakaranas ng basura mula ngayon? Masaya na tayong magkakasama. Kapag bumalik sila, magpapakuha tayo ng bagong larawan. Sa totoo lang, inaasahan ko na ito. Talagang inasahan ko. Pero hindi ko inakala. Nagagawin niya ito. Tatay, wala kang dapat ikalungkot. Ang basurang iyon ay hindi karapat-dapat sa 30 taon ng buhay mo. Tama siya, tatay. Tama ka. Sige na nga. Kayo, tulungan ninyo akong maghanda ng mga papeles para sa diborsyo. Tatay, nakapag-isip-isip ka na? Sa wakas, Tatay, huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado. Sisiguraduhin nating ang molditang iyon ay aalis ng walang dala. Pagsisisihan niya ito habang buhay. Tatay, ako na ang bahala sa proseso ng diborsyo. Ikaw ay hindi na dapat mag-alala. CJ, iwan mo na sa amin. Magpahinga ka na lang. oo, tama. Huwag kang mag-alala. Aasikasuhin namin ang lahat. Mga anak, maaari ba kayong tigilan ng pagtrato sa matandang ito, na parang bata? Hahaha, Ang sarili kong mga problema ay ako ang dapat humarap, pero ang kabutihan ninyo, hindi ko ito malilimutan. Ayos lang. Tatay, kapag tapos na ang diborsyo, magpahinga ka na lang at mag-enjoy sa buhay. Hindi mo na kailangang malungkot dahil sa molditang iyon. CJ, Mabuti naman. May lakas ng loob ka pang humarap. Ano sa palagay mo ang kinakatakutan ko? Hindi ako katulad ninyo, na gumawa ng napakaraming masasamang bagay. Ayos. Tatanungin kita, ang bidyong ito,
Ikaw ba ang nagpauso nito? Ano ba ang gusto mong gawin? Paano ka naging ganito kasama? Kapag kumalat ang bidyong ito, paano pa makakaharap si Luis? Sa lungsod ng Malaya. Kung makakaharap man ang anak mo o hindi, wala akong pakialam. Kasalanan mo yan at ang masasamang gawain mo. Huwag mong isipin na, kasing sama, ng loob mo ang lahat. Huwag mong isiping, tatanggapin kita, o yung 3 anak mong yan. Yung mga anak mong yan, hindi ba't mga anak mo rin sila? Nang umalis ka, maayos naman ang lahat. Ngayong bumalik ka, itinatakwil mo sila? Ikaw, kasama mo pang dinala ang ibang lalaki. Hindi ba yan nakakadiri? Hindi ko kailanman tatanggapin, ang sino man sa inyo. Ang tanging anak ko ay ang anak kong lalaki. Wala akong mga anak na babae. Huwag mong ipasa sa akin ang sisi. Noong nasa pinakamababang punto si Maria, ako ang nasa tabi niya. Ikaw, Sige. Sinayang ko ang 30 taon ng buhay ko sa pamilya Chen. Isipin mo na lang na lahat yon ay nasayang. Maria, paano mo nagagawang tumayo sa harap ng iyong mga magulang sa langit at magsabi ng ganyan? tama na ang usapan. Ayusin mo ito ngayon din. Ano ang mangyayari sa anak ko kung hindi? Huwag mong isiping, ang 3 anak mong yan ay makakapantay kay Luis sa pagmamana ng yaman ng pamilya Chen. Kung ganoon, maaari mo na lang panghawakan ng lahat ng basurang yan. Mga taong katulad mo lang ang may gusto sa ganyang kalat. Ikaw. Huwag mong isipin na maaari mo kaming apihin, dahil lang mas marami kayo. Ayos ka lang ba? Nang atakihin ka ng iyong munting kalaguyo kanina, bakit hindi mo yon tinawag na pang-aapi? Sinasamantala mo lang ang kabaitan ng tatay ko. Kayong dalawa ay talagang walang hiya para magsabi pa ng ganyang mga bagay. Kalimutan mo na. Ngayon, hindi ako naparito para panoorin ang masayang pamilya ninyo na magpakitang gilas. Maria, gusto kong makipaghiwalay. Ano ngayon? Ngayon na may tagapagmana ka bilang manugang na lalaki. Gusto mo na ngayong magdiborsyo sa akin. Hindi na ako sapat para sa iyo ngayon. Pero noon, ako ang nagpilit sa iyo na pirmahan ang papeles ng diborsyo, at tumanggi ka pa. Maria, mas nakakadiri ka pa kaysa sa inakala ko. Tinawag mo lang ako na nakakadiri, ako ang nanganak sa 3 anak. Gaano ka ng katapang para tawagin ako na nakakadiri? Ikaw ang nagtakwil sa sarili mong laman at dugo, at ikaw ang gumagawa ng lahat ng mga paninirang puri. Pwede ba, tumigil ka na? Paano nga ba nangyari ang 3 anak? May ideya ka ba kahit pinilit mo ako na magkaroon ng mga anak? Hindi ko kailanman tatanggapin ang pagkatao mo. Wala kang kahihiyan. Binabaluktot mo ang katotohanan. Ako, Marco Vance, nagbigay ng lahat sa pamilya Chen itong mga nakaraang taon. Nagpakapagod ako hanggang sa buto. Inaalagaan ng iyong mga magulang. Sa loob ng 30 taon, nakabalik ka ba kahit minsan para silang makita? Ang pagtingin sa iyo kahit sandali pa, nakakasuka na. Ano pa ang saysay ng pagtatalo ngayon? May silbi pa ba? Ipagpapanggap ko lang na ang 3 anak kong babae ay hindi kailanman nagkaroon ng inang katulad mo. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Sige, yan nga ang gusto ko. Mabuti. May tao, pirmahan niya, ang kasunduan sa diborsyo ngayon din. Ayaw kong marinig ang kahit anong salita mula sa kanya. Lumabas kayo, lahat. Lumabas. Ikaw ang dapat lumabas. Ang lumang bahay na ito ang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Marco, kaya hiniwalayan mo siya. Ngayon, ang ari-arian ng pamilya ang habol mo. Kailan ka hihinto? Ano ng problema mo? Gusto mo nang makipagsuntukan ulit? May lakas ka bang hawakan siya? Mga gwardya, alisin niyo ang 2 to. Anong ginagawa niyo? Ikaw. Kuya, para sa'yo lahat ito. Hindi ako kuya mo. Ikakasal ka lang kay Marco para makuha mo sa akin ang lumang bahay. Tapos na tayo. Hindi mo ba naaalala? Kuya, makinig ka. Dumating ako dahil sa lumang bahay. Alam mo ba, na ang dating lugar natin ay pababagsakin na. Oo, narinig ko yung tungkol sa demolisyon. Pero yung bahay na yun, Hiwalay na kami ni Marco. Pero noong wala ako, pinagtripan niya si nanay at tatay. Pinabago niya ang testamento, at ipinangalan sa kanya ang bahay. Kuya, walang hiya. Pinatalsik pa kami ni Maria. Kailangan mo kaming tulungan. Kuya, kung mabawi natin ang bahay, hahatiin ko sa'yo ang bayad pinsala, tig 50. sige. Neil, sige, kayo, mabuhay. Para kay tatay. Para kay tatay, sa pagtakas sa gulo na yon. At ako'y mag-aalay ng inumin para sa pagtakas ni tatay sa bangungot na yon. Mula ngayon, payapa na ang lahat. Mabuti. Kapag nakabalik na si Clara at ang kanyang mga kapatid na babae, ang ating pamilya ay muling mabubuo. Sige, mabuhay. Hello, Ethan.
Bukas ay anibersaryo ng pagkamatay ng iyong mga biyenan. Kailangan mong pumunta sa bulwagan ng mga ninuno. Kuya, hiwalay na kami ni Maria. Ngayon, kailangan mong pumunta. Kailangan kitang kausapin. Sige. Tatay. Anong meron? Ang kuya ko ay iginiit na bumalik ako sa bulwagan ng mga ninuno. Hindi ko alam kung bakit. Hindi kami komportable sa pagpunta mo ng mag-isa. Sa totoo lang, ang tiyo ninyo ay mabuting tao. Kahit na nag-away kami tungkol sa lumang bahay, nag-init ang usapan. Pero nang malaman niya na ako lang ang nagpapalaki sa 3 batang babae at kung gaano kahirap, tumulong pa rin siya sa akin. Pero, tatay, kailangan mo pa rin mag-ingat sa pagpunta roon. Oo. Sige, kayo, kain na tayo. Nanay, tatay. Ako ang inyong anak na babae na hindi naging mabuti, si Maria. Dinala ko ang aking asawa at anak para dalawin kayo. Hindi ako nakapag-alaga sa inyo noon. Pero ngayon, kahit papaano ay maipapakita ko sa inyo na magpapatuloy ang lahi ng pamilya Chen. Ethan, kawawang hangal ka. Kaya 30 taon mong bantayan ang pamilya Chen. Wala yan. Sa huli, ako pa rin, ang tunay na napangasawa ni Maria. Itong bulwagan ng mga ninuno ng mga Chen. Mula ngayon, akin na ito at ng aking anak. Tito, hayaan mo akong magpakilala. Ito ang aking anak, si Tyler. Siya na ngayon ang CEO ng Grupo Chen. Tito, napakagaling. Bata pa't matagumpay na. Ang kaluluwa ng ating mga magulang ay mapapanatag na. Noon, si nanay. Kung makikita lang sana ni nanay at tatay kung gaano kagaling si Tyler, matutuwa sila ng sobra. Anong ginagawa ninyong lahat? Dito, Kayo ni Maria ay divorce na. Nandito kami para magbigay-pugay sa nanay at tatay. Marco, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Ibigay mo ang lumang bahay ng pamilya. kaya nga nagmamadali kang dalhin ako rito. Kaya pala tungkol lang sa lumang bahay. Hoy, kung wala nang ibang sasabihin, aalis na ako. Tumigil ka dyan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Hindi pa tapos ang usaping ito. Hindi mo ba sinabi na walang kinalaman sa akin ito? Ang meron ako ngayon ay aking pag-aari. Ito ay matagal ng pag-aari ng pamilya Chen. Maria, hanggang sa araw ng kanilang pagkamatay, hinihintay kanilang umuwi. Pero nasaan ka? Nagtatag ng bagong pamilya. Naghahanap ng ibang lalaki. Masayang namumuhay. Noong panahon iyon, naisip mo ba ang iyong mga magulang? Hindi mo nga. Kaya, kailangan nilang iwan sa akin ang lumang bahay. Ang kahabag-habag na tanga at ang mga pasaway na yon, iniisip nilang maipapamana sa kanila ang yaman ng pamilya Chen. Huwag mong insultuhan ang aking mga anak na babae. Insulto. Ano ang sinabi ko? Dahil sa respeto ko sa Maria, noong nasa pinakamababa ka, tinanganan ko kayo. Ngayon, ang kapatid ko na babae, hindi kinikilala ang mga pasaway na iyon. Wala na akong dahilan para tulungan ka. Hoy, pare, huwag mo akong tawagan ng ganoon. Pagkatapos mong lumipat sa lungsod, pumunta ako para makita ka, at nakita ko ang isang babae na palaging papasok at palabas sa lugar mo. Nagsasabi ka lang ng kasinungalingan tungkol sa akin. Iyon ay ganap na kasinungalingan. Ako, Marco Vance, hindi kailanman magtataksil sa aking pag-aasawa gaya ng ginawa ng kapatid mong babae. Kasinungalingan. Buti na lang, matalino ako. Kinuha ko ang litrato mo. Hudas ka, gaano ka ba katapang para taksilan ako? Carlo, hindi mapatutunayan ng isang larawan, ang kahit ano. Kailangan ko bang mahuli kayong dalawa sa akto, para maging totoo? Yun na ba? Mahal, Maria. Napakasama ninyong dalawa para makuha ang lumang bahay ng pamilya. Sinisiraan mo ang pangalan ko sa pamamagitan ng pagpapakalat ng masasamang chismis. Tao ka pa ba? Mga kasinungalingan, ano ba talaga ang sinasabi kong sinabi ko? Ikaw ang unang nagtakwil sa mga anak nating babae. Nangaliwa ka, nakahanap ng lalaki, at nagkaroon pa ng anak sa labas. At ngayon, ako pa ang sinisisi mo? Tigilan mo na ang drama mo, tanga. Carlo, ang lalaki sa larawang iyon ay ang mayordomo ng panganay kong manugang. Hindi ka naniniwala? Siyasatin mo. Ang kanyang mayordomo. Kung ganoon, lakasan mo ang loob mo at dalhin mo siya rito. Sige. Gino, Pumunta ka rito ngayon din. Ang bulwagan ng mga ninuno ng pamilya Chen. opo.
Ginoong Lu, Ginoo, gusto niya ako sa bulwagan ng mga ninuno. May nangyayari sa bulwagan ng mga ninuno. Tara na. Sasama rin ako. Tatawag ako ng mga backup kapag may humawak sa tatay natin. Papatayin ko sila. Tara na. Sa bulwagan ng mga ninuno ng pamilya Chen. Gusto kong makita mismo ang sino mang maglakas loob humawak sa biyenan ko. Maria, nasayang ang 30 taon ko sa paghihintay sa iyo. Mas pinaniniwalaan mo ang ibang tao kaysa kilala ang sarili kong mga anak na babae? Tao ka ba talaga? Sige, kilala ko sila. Dalhin mo rito ngayon din ang 3. Papagmano sila at tawagin ako ng nanay. Ang 3 nila ay hindi makakapunta ngayon. Hindi sila makakapunta. O ayaw, o hindi sila naglakas loob. Nawala ba sa isip ninyo? Ang 3 babae ko ay kasali sa top secret research para sa bansa. Hindi mo sila basta-basta matawag sa isang wing. Oh, please. Ang kasinungalingan mo ay maaaring gumana sa iba. Pero ang scientific research ay nangangailangan ng tonelada ng pera. Huwag mong sabihin na pinalaki mo ang 3 top scientist sa pagtitinda ng gulay. Siguro dapat mo munang i-prove ang innocence mo. Mga guard, pilitin siyang lumuhod sa harap ng mga ninuno natin at mag-confess. Kuya, ano ang dapat kong i-confess? Wala akong ginawang mali. Siyempre nandito ako para magsisi. Ikaw, ang kaawa-awang handal na iyon. Niloko mo sina nanay at tatay para palitan ang pangalan sa bahay sa testamento, sa pangalan mo. At ngayon, gusto mo rin ang grupo Chen. Maria, ang lumang bahay ng pamilya ay iniwan ng iyong mga magulang para sa akin. Hindi pa nga nabanggit ang 3 anak na babae ay sa iyo. May karapatan silang lahat na magmana. Anong pinagsasabi mo? Si Luis lang ang anak ni Maria. Huwag mo nang isipin na makipagkompetensya sa aming Luis. Para sa grupo Chen. Sino ang nakakaalam kung anong mga panlilinlang ang ginamit mo para lokohin ang aking mga magulang na ibigay sa iyo ang bahay? Hindi mo mapapasa iyo ng buo ang lumang bahay. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo mismo pagkatapos mong manganak? Kahit ano ang sinabi ko noon. Ang 3 anak na babae, hindi ko sila kailanman tatanggapin. Si Maria mismo ang nagsabi. Mula ngayon, wala ka ng anumang koneksyon sa aming pamilya Chen. Ay sila'y mo ang lahat ng kinuha mo sa pamilya Chen. Ngayon din. Ginoo. 30 taon sa tabi mo. Akala ko talaga, mahal mo ang mga batang iyon. Pirmahan mo na lang. Bitawan mo ako. Pwede akong pumirma, Matalino. pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Ikaw, Maria, dapat sumumpa sa harap ng mga ninuno ng pamilya Chen, na mula ngayon, wala kang anumang koneksyon sa 3 batang iyon. Perpekto. Masaya ako. Ako, si Maria Chen, ay nanunumpa. Nawala akong kinalaman sa mga pasaway na iyon. Talagang walang relasyon kahit kailan. Makinig kayo, ang babaeng katulad niya, ay hindi karapat-dapat maging ina ninyo. Maria, kung balang araw, ay malaman mo ang totoong pagkatao ng iyong mga anak na babae. Sana hindi mo ito pagsisihan. Hindi ko ito pagsisisihan kailanman. Maria, ang pakikipag-asawa sa iyo, ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. At ang pakikipag-asawa sa iyo, ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko rin. Siguro bulag ako noon, nang umibig ako sa iyo. Tumigil ka dyan. Hindi pa napipirmahan ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Saan ka ba pupunta? Gusto mo ba talagang ang lumang bahay ng pamilya ng ganito? Makinig ka sa akin. Hindi ako pipirma. Nang nasa pagkakarate na ang matanda, malinaw na nakasaad sa testamento, na ang tagapagmana, ay ako, si Marco Vance. Balak mo bang sumuwi doon? Kung ako sa iyo, tingnan mo muna, kung makakalabas ka pa ba ngayon. Hindi ako pipirma, mamatay na ako kaysa pumirma. Ngayon, pipirma ka nito. Gustuhin mo man o hindi. Sabi ko hindi ako pipirma. Pumirma ka. Hindi ako pipirma, bitawan mo ako. Hindi ako pipirma, bitawan mo ako. Kung ayaw mong magsisi, pumirma ka na ngayon. Pumirma ka na ngayon. Tatay. Mga anak,
Pasensya na at nag-abala ulit ako sa inyo, tatay. Pamilya tayong lahat, walang abala-abala dito. Mga estudyante itong lahat mula sa aking paaralan ng sining panlaban ni Jiang. Ngayon, gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na hawakan ang aking tatay. Rafael, ayos lang ako, anak. Maria, kung hindi lang dahil nabyanan kita, sa pangalan lang, sinuntok na kita. Hiwalay na ang tatay ko sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Hindi. Ginoong Lu. Kayo pong tatlo ay mga kilalang tao sa lungsod ng Malaya. Ngunit, napilitan lang ako noon. May dahilan ako noon. Maria, kailangan ba talagang gawin mo ito? Noon, ikaw. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Nakalimutan mo na ba ang sumpa na ginawa mo sa harap ng ating mga ninuno? Sinasabi niya lang ang lahat ng ito para pahupain ang loob mo, para naman ang tatlong batang iyan ay makakuha ng yaman ng pamilya natin. Yaman ng pamilya, ang korporasyon ng Lu, ang bayad sa aking pag-arte, at ang paaralan ng sining panlaban ni Jiang. Sa tingin mo ba talagang pinapahalagahan ng tatay ko ang mumurahing yaman niyo? Tatay, umuwi na tayo. Sige. Maria, pagsisisihan mo ito. Tara na. Wala kang pupuntahan. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko para tumulong. Kahit na hindi ko na ibalik sa iyo ang lumang bahay ng pamilya, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Naiintindihan mo? Kuya. Maria, Ngayong araw, hindi lang, nabigo kaming mabawi ang lumang bahay. Napahamak pa kayo at si Tyler, nang walang dahilan. Kapag naayos na ang diborsyo namin ni Marco, sisiguraduhin kong maghahanda ako ng isang napakaganda at masaganang seremonya ng kasal para sa iyo. Maria, ang galing-galing mo. Pagkalipas ng ilang araw, dadalhin kita para magpakuha ng litrato para sa ating kasal. Ang ganda, tara na. Ano bang gusto niyong mangyari? Hinailan niyo ako dito. Tatay, nandito kami para matupad ang pangarap mo. Matupad ang pangarap? Oo, tatay. Noong pinakasalan mo ang kaawa-awang hanggal na iyon na si Maria, hindi maganda ang mga kondisyon. Ngayon, mas maayos na ang lagay natin. At diborsyado ka na. Dapat bang kumuha tayo ng ilang litrato para magdiwang? Magpapakuha ng litrato? Hindi. Hoy, tatay. Kahit na single ka na ngayon, hindi ibig sabihin, hindi ka na pwedeng magpakasal. Tama. At para sa lahat ng hindi mo naranasan noong bata ka pa, babayaran namin ngayon ang lahat ng iyon. Tara na, umalis na tayo. Hoy. Tatay. Magpahinga ka lang at subukan mo ang suit dito. Kaming tatlo, ang mag-aayos ng shooting. Sige na, umalis na kayo. Huwag kang mag-alala. Ginoo. Mga anak mo ba silang lahat? Ang mga ito ba ang tinutukoy mo? Mga manugang ko silang lahat. Naiinggit ako. Ha. Well, pwede bang subukan ko ito? Dito po. Ginoo, dito po. Subukan mo. Sige. Maria. Ethan. Tingnan mo ang sarili mo, isang kahabag-habag na tanga. Alam mo, narito kami ni Maria para sa wedding photos namin, at naglakas loob kang sumunod sa amin dito. Kung may sakit ka sa utak, magpatingin ka. Nagpaparot par ito tulad ng isang asong may rabies. Sino mang makita mo ay kinakagat mo. Ano ang ginagawa mo? Ano sa palagay mo ang ginagawa ko? Ako ang legal na asawa, hinahabol at pinapalo ng ibang lalaki. Kung hindi ko ipakita sa iyo ang lakas ko, mananatili sa isip mo na ako'y isang pushover? Ang ibang lalaki ang hindi minamahal. Oo. Tama ka ng todo. Ako ang hindi niya minamahal, pero ito ang dapat mong maunawaan. Sa marriage certificate namin. Ang pangalan ko ang katabi ng pangalan ni Maria, kung hindi kami mag-divorce. Mananatili kang ibang lalaki. Ikaw, Carlo, tama na. Huwag kang magpapatulad sa kanya. Kung gusto mo ng kahabag-habag na loser tulad niya, sige, bahala ka. Tatay. Oh, at isa pa. Nasign ko na ang divorce papers. Huwag kang makialam sa buhay namin. Tatay. Hindi ka ba nangangati na maghiganti sa kanila? Hoy. hindi pa ako nakipag-away dati. Pero, matutulungan kita. Turuan ng leksyon ang mag-asawang yon. Sandali. Huwag nating hayaang sirain ng mga kahabag-habag na tanggang ito, ang ating mood. Hoy, Hindi ba dapat kasama mo akong kumukuha ng litrato? Sige.
Makikinig kami sa'yo, tatay. Tara na, umalis na tayo. Ha ha ha. Ano naman kung mayroon kang ilang, mayayamang manugang? Maghintay ka lang hanggang sa ikasalang anak ko, kay Sofia. Gagantihan kita. Maupo ka, tatay. Tatay. Mag-zoom in ng kaunti. Ngitian pa natin ng mas malaki. Tara, ngumiti. 3, 2, 1, cheese. Gabriel. Oo. Daniel. Rafael, narito. Ha ha ha. Gusto kong pasalamatan kayong lahat sa pagbibigay sa akin ng bagong buhay. Tatay. Ito ang buhay mo, tatay. Dapat mong mabuhay ito, sa anumang paraang gusto mo. Tama yan, tatay. Bukod pa riyan, narito kami para sa'yo. At ako rin. Ha 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 ha. Ang problema lang. Anong problema mo? Tatay. Sa totoo lang, ang pagpapademolish ang unang itinulak ko para tulungan ka. Sa tingin ni tatay, mabuting bagay yon para sa komunidad. Ang mga lumang bahay na iyon ay sira-sira na, madilim at mapanganib. Dapat talagang give in. Tatay, kung malalaman ng mga kapitbahay kung gaano ka kabait, magpapasalamat talaga sila. Gabriel. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa mga tawag na ito. Huwag mo akong alalahanin. Huwag mo nang isipin yon. Tatay, ako na ang bahala mula ngayon. Sige. Ito lang kasi. Hindi ko kayang hayaan ang kapatid kong si Sofia na magpakasal sa ganoong pamilya. Hoy, Sofia. Hoy, kuya. Anong alam mo tungkol kay Luis Do at sa pamilya niya? Anong nangyayari, kuya? Pinapadala ko sa'yo ang ilang impormasyon. Tingnan mo mismo. Mayor Domo. Sabihin mo sa pamilya Chen. Tinatanggal ko ang kasunduan. Binibining Sofia ay tinatanggal ang kasunduan. Ano? Sinasabi mo na gusto ni Sofia na tanggalin ang kasunduan sa akin. May mali talaga. Sofia at Tyler ay palaging nagmamahalan. Eksakto. Ano ang nagawa kong mali? Siguro dapat mong tanong ang iyong mga magulang kung ano ang nagawa nila. Talagang gawa ni Marco Vance. Siya ang biyenan na lalaki ni Gabriel. Dapat alam niya ang pamilya Lu. Ang prioridad ngayon ay puntahan ang bahay ng pamilya Lu. Tara na. Ginoo, binibining Sofia. Dumating na ang mga Chen. Pasok sila. Kumusta po, Ginoong Lu? Ginoong Lu, may dala kaming munting pasalubong para kay Sofia. Isang regalo ng pagtanggap. Ang villa ng Harding Esmeralda na nagkakahalaga ng 6.25 milyong piso at ilang alahas na napanalunan namin sa subasta. Ginoong Lu, alam naming hindi ninyo kailangan ang mga ito. Ngunit ang lahat ng ito ay simbolo lamang ng aming pagmamahal sa mga bata. Sofia, mahal, ano sa palagay mo? Sa palagay ko, Sofia, makinig ka. Mabait kang bata, huwag kang makinig sa anumang basurang salita mula sa mga hamak. Ang nararamdaman ng anak kong si Tyler para sa'yo, alam mong tunay iyan, hindi ba? Tatay, Sofia, hindi ko papayagan ang kasal na ito. Ginoong Lu, may nagawa ba akong mali? Ginoong Lu, ang tagapagmana ng pamilya Lu. May sinasabi ba ang taong ito? oh, Ginoong Lu. Huwag kang malinlang ng taong ito. Ito ay isang hamak na nagtitinda ng gulay sa palengke. Paano mo papayagan ang tagapagmana na magpakasal sa pamilya niya? Ano ang maibibigay niya sa anak mo? Ginoong Lu, ipinapangako ko sa'yo, magiging maayos ang pagtrato ko sa Sofia. Hindi rin ako sumasang-ayon dito. Ang Tyler natin ay dapat magpakasal sa kapatid mong babae. Ang hindi mo pagsang-ayon ay hindi magbabago ng anuman. Ginoong Lu, bakit hindi ka sumasang-ayon dito? Sabihin mo sa akin kung bakit. Kaya dapat mong tanungin ang Maria Chen at Carlo, ang ibang lalaki, ang eksaktong ginawa nila. Nanay, tatay, ano ang ginawa ninyo? Payagan mo akong magpaliwanag. Ginoong Lu, hayaan mong maayos kong ipakilala sa'yo, ang babae rito. Ito ang Maria Chen, ang asawa ko na nag-iwan sa akin at hindi na bumalik sa loob ng 30 taon.
At ang lalaking nakatayo sa tabi niya, ang lalaking may relasyon siya. Ano? Alam mo ang sabi nila, mas mabuting gibin ng 10 templo, kaysa sirain ng isang pagsasama, Ginoong Lo. Dapat itong usapin ng pamilya Lo. Hindi dapat makialam si Gabriel at ako. Ano ang pinagsasabi mo? Si Gabriel ang tagapagmana ng pamilya Lu. Anak ko siya, kaya dapat siya ang humawak sa mga usapin ng pamilya Lu. Ikaw ay isang anak sa labas lamang, at sa tingin mo'y karapat-dapat kang pakasalan ang isang anak na babae ng pamilya Lu. May higit pa dyan. Tingnan mo ito. Ito. Tingnan mabuti. Nanay, tatay, anong nangyayari? Gabriel, kasama kita. Tatay, hindi ko naintindihan ang sitwasyon noon. Tama. Isang anak na babae na may kayamanan tulad ng sa amin, ay hindi dapat pumasok sa kanyang malas na bahay. Ang kasunduan ay kanselado na. Ginoong Lu. Ginoong Lu, mabait na bata si Tyler. Wala siyang ginawang mali. Okay. Ethan. Ang mga problema sa aming henerasyon, bakit idadamay pa ang mga bata? Sinisira mo ang kaligayahan nila. Carlo, ako ba ang sumire sa kaligayahan ng anak mo? Kayong dalawa ang may kasalanan nito. Wala kayong ibang masisisi kundi ang sarili nyo. Sumpain ka, Ethan, papatayin kita. Ano ba ang ginagawa mo? Ang kapal ng mukha mong magkagulo sa bahay ko. May tao ba dyan? Palayasin ang pamilyang ito. Tatay. Ethan, ang lakas ng loob mo. Huwag mo akong subukan. Bitawan mo ako. Ano ba ang ginagawa mo? Ano? Ano ba ang ginagawa mo? Kinansela na ng aming binibining Sofia ang kasunduan. At may mukha ka pang pumunta rito. Umalis ka. Walang hiyang Ethan yan. Lagi na lang niya tayong pinag-initan. Hindi natin ito palalampasin. Ganito ang gagawin natin. Teka lang, tatay. Hindi ba naman sobra yan? Sige, bahala ka. Mag-ingat ka, huwag kang mahuli. Nakuha ko na. Ethan, patay ka na. Umalis na tayo. Tatay, sigurado ka bang ayaw mo kaming samahan? Hindi. Okay lang ako. Wala lang. Kaya ko itong sarilihin. Tatay, kung masyadong mabigat, huwag ka na lang pumunta. Wala ni isang disenteng tao sa ang pamilya Chen. Paano mo nasabi yan? Noong ako ang nagpalaki, sa 3 anak kong babae ng mag-isa, malaki ang naitulong sa akin ni Ginoong Zhang. Ngayong wala na siya, kailangan kong magbigay galang. Tatay, papahatiran kita ng sasakyan. Hindi. Huwag nang mag-ingay sa baryo. Ako na lang, tatay. Siguraduhin naka-on ang telepono mo, at mag-ingat ka. Sige, alam ko, umuwi na kayo. Ikaw, sino ka? Anong gusto mo? Pasensya na, Lolo. Trabaho lang ito, pwede kitang bayaran. Basta, hayaan mo na lang ako, hindi kami basta-basta nababayaran. Bukod pa riyan. Malaki ang binabayad sa amin ng kabilang panig. Isipin mo kung sino ang inaway mo. Huwag kayong lalapit. Lumayo ka. Nagtatangka kang tumawag ng tulong? Hahaha. Pwede kitang bayaran ng mas malaki. Pakiusap, hayaan mo na lang ako. Kalimutan mo na yan. Kung hindi ka lalaban, baka hindi masyadong masakit ang mangyari sa'yo. Sugurin siya. Lumayo ka. Ethan, walang kwentang basura ka. Kailangan mo lang sirain ang lahat para sa amin. Sirain ang kaligayahan ng anak ko. Ngayon, magdusa ka. Hahaha. Kakaiba yan. Dapat narito na ang tatay ngayon. Bakit hindi siya sumasagot? Baka hindi niya narinig. Subukan mo siyang tawagan ulit. Huwag mong pilayin siya. Saktan mo siya ng konti. Turuan mo siya ng leksyon. Oo. Walang mamamatay. O hindi mo makukuha ang natitirang pera mo. Nakuha ko, boss. Kami ang bahala. Mabuti. Siyasatin mo siya. Tara na. Tara, mag-inuman tayo. Tatay, may problema. Tawagan mo si Gabriel ngayon. Hello, Gabriel. Nawawala si tatay. Sige, dadalhin ko agad ang mga tao.
Tara na. Hanapin natin si tatay. Bilis! Kahit sino man yan, kung naglakas loob silang saktan ang tatay ko, papagbayaran ko sila. Tatay, gising na. Tatay, okay ka lang? Tatay, ano ang pakiramdam mo? Pasensya na at nag-alala kayo ulit. Sino ba ang gumawa nito? Okay lang ako, anak. Gusto kong imbestigahan ito, ngayon. Alamin kung sino talaga ang nanakit sa tatay ko, at kunin ang doktor dito, ngayon. Tatay, pasok muna tayo. Tara na. Gabriel, sa pagkakataon nito, hindi na natin dapat palampasin ang mga nanakit sa tatay. Huwag kang mag-alala. May mga tao na akong nag-iimbestiga. Ginagawa na nila ulit. Carlo na naman. Para siyang multo, laging nagpapahirap sa atin. Tama nga, hindi na natin sila palalampasin sa pagkakataon ito. Uwi muna tayo kasama tatay. Tatay, huwag kang mag-alala sa libing ni Ginoong Zhang. Nasa amin na ang responsibilidad. Dito ka, muna sa amin. Sige, uwi na tayo. Sige, salamat. Hello, putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Grupo Chen. Siguraduhing malaman ng lahat. Mula ngayon, sino mang maglakas loob na makipagtulungan sa Grupo Chen ay lalaban sa pamilya Lo ng lungsod ng Malaya. Gabriel. Tatay, hayaan mo na lang si Gabriel ang bahala rito para sa'yo. Oo, tatay. Kung hindi lang labag sa batas, ipapapunta ko rito ang lahat ng estudyante ko at ako mismo ang mananapak sa kanila. Hahaha. Ang magkaroon ng mga manugang. Nakasintapat ninyong mga lalaki. Swerte ko talaga. Wala man lang ang sarili kong mga anak na babae. Pero mas nag-aalala pa kayo sa akin kaysa sa kanila. Tatay, May nakuha akong pwesto sa isang variety show. Ang tawag dito ay paglalakbay kasama ang aking biyanan. Sumama ka sa akin. tatay, huwag kang magpaborito. Overtime ako araw-araw. Nakakapagod. Hindi pwede, tatay. Sa akin asterisk ka sasama. Ako ang bunso. At ako ang pinakabago sa pamilya. Dapat asterisk sumama ka sa akin. Sige, sige, sige. Sasama ako sa inyong lahat. Lahat kayo. Ha ha ha. Ginoong Lee, hello. Natapos na ang deal. Binaba niya ang telepono sa akin. Hello. Matagal na tayong hindi nagkita, Ginoong Kau. Ginang Chen, nalutas na ang huling bayad. Maghiwalay na tayo. Hindi. Sandali, hayaan mo akong magpaliwanag. Ano ba ang nangyayari? Maayos ang lahat kanina lang. Hello. Ginang Chen, aalis na ako. Ano? Ginoong Zhao, bakit? Bakit? Sinubukan mo ba akong patayin? Nilabag mo ang pamilya Lo ng lungsod ng Malaya. Huwag mo na ring isipin na magnegosyo sa lungsod ng Malaya ulit. Tapos na tayo. Ang property na ito ay kinuha ng korte. Ano? Ang pamilya Lo, ang pinakamayaman sa lungsod ng Malaya, ay kinansela ang kasunduan sa pag-aasawa sa Grupo Chen. Bumagsak ang stocks ng Grupo Chen. Magkarote na sila. Talagang wala na silang pera. Ang bahay na ito ay sinamsam na ng korte. Hindi, meron pa tayong lumang bahay ng pamilya. Nakaschedule na ito para iparedevelop. Malaki ang kikitain natin. Babayaran natin lahat, pangako. Tama. Palabasin nyo na sila. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Dahan-dahan lang sa kanila. Lumabas na kayo ngayon din. Huwag niyong pakialaman ang trabaho namin. Tatay, Oo, nakaganti na ako para sa'yo. mabuti. Sige, kayong mga anak, magdiriwang tayo. CJ. Hello. Talaga? Gabriel, anong nangyari? Anong nangyari kay Gabriel? Sabihin mo na lang, anong problema kay Gabriel? Sabihin mo, tatay, uuwi na sina Clara at ang iba pa, talaga. Ang galing naman. Talagang wala na tayo. Kasalanan ng tatay mo ang lahat. Bakit kailangan niyang pakialaman si Marco? Kung hindi dahil sa'yo, magkaganito kaya tayo. Kayong dalawa. Ikaw. Anong ibig sabihin ng ikaw? Humayo ka at mag-sorry. Ngayon din.
Anong klaseng katangahan yun? At tingnan mo kung saan tayo napadpad. Kahit ilang taon tayong naghirap, hindi pa rin tayo makakompetensya sa isang salita lang niya. Ang kaawa-awang hangal na si Marco ang may kasalanan ng lahat. Noon pa, hindi ko dapat siya pinalampas ng ganon. Ang tagapagmana, nandito na si Maria Chen at ang dalawa pa. Hinihiling nilang makipagkita sa iyo. Tatay, dapat ba nating silang makita? Hindi. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin sa kanya. Wala nang natitira. Nauunawaan ko. Sabi ni Ginoong Vance, ayaw niyang makipagkita sa inyo. Mangyaring umalis na kayo. Marco, makipagkita ka lang sa akin, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ethan, makipagkita ka lang sa akin kahit minsan, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ethan, Tigilan mo na yan. Ngayong biyanan ka na ng tagapagmana, ang yabang mo na talaga, ang lakas ng loob mo. tumahimik ka kung hindi mo alam kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin. Lumayas ka na rito. Ethan, kailangan kitang kausapin. Ano pa sa tingin mo? Ang kailangan pa nating pag-usapan? Ethan, nakikiusap ako sa'yo. Sabihin mo lang kay Gabriel Lu, natigilan ang grupo Chen. Sisiguraduhin kong magpapakabait si Carlo. Hindi ka na niya guguluhin pa. Ang galing mong magsalita. Pero nang ginugulo mo ang tatay ko, naisip mo ba ang mga kahinatnan? Eksakto. Isipin mong swerte ka at hindi ka pa namin binubugbog. Ethan, basta kayo ay tumigil sa pag-target sa grupo Chen. Hihiwalayan kita. Kung hindi mo makukuha ang divorce papers. Akala mo ba talaga na nasa posisyon ka para makipagnegosasyon? Ako. Nandito na sila. Nandito na sila. Binibining Chen. Binibining Chen. Paumanhin, ano ang mga plano ninyo ngayon? Uuwi ako para makapagbonding ng masinsinan kasama ang aking tatay at asawa. Ganoon din ako, katulad ng aming kapatid na babae. Ang aking mga anak na babae. Tatay. Tatay, nandito na ang iyong anak na pasaway. Halika na, tumayo ka na. Masaya lang ako na nasa bahay ka na. Anak ko, ito ang aking anak. Nanay, ano ang sinasabi mo? Ako ang iyong anak. Tama. Si Luis ang iyong anak na lalaki. Kailangan kong hanapin ang aking mga anak. Hindi. Nanay, Walang pinapayagang pumasok. Kailangan ninyong umalis. Ngunit ako ang kanilang ina. Ang mga binibini sa bahay na ito ay may tatay lamang. Wala silang ina. Pakiusap, ako talaga ang kanilang ina. Papasukin ninyo ako. Ethan. Ethan. Ethan, nawala sa sarili ko. Nagkamali ako sa'yo. Umalis ka na lang. Ayaw na kitang makita muli. Ethan. Mali ako, masamang tao ako. Pakiusap, nagmamakaawa ako, hayaan mo lang akong makita, ang tatlong bata. Maria, ikaw ang laging nagsasabi na hindi mo mga anak ang mga batang ito. Galit lang ako noon. Kasalanan lahat yan ni Carlo. Niloko ako ng walang hiyang yun. Nilinlang niya ako, para hindi kilalanin ang mga anak natin. Ako ang nagpabigo sa inyong lahat. Kailangan mo pa ring umalis. Hindi ko hahayaang makita ka ng mga anak nating babae. Ethan, pakiusap. Hayaan mo lang akong makita ang mga bata. Bangkarote na ang grupo Chen. Ang paborito mong anak na lalaki na anak mo rin kay Carlo. Hindi na makakapag-asawa ng tagapagmana ng pamilya Lo. Ngayon mo lang naalala kami? Ako. Ano ka? Anong gusto mo sa kanila? Para manghingi ng pera sa akin? O para makipagagawan sa akin sa pagpapalaki sa kanila? Hindi. Hindi totoo yan. Tatay, sino siya? Siya. Mga mabubuting anak na babae ko. Ako ito. Ako ang ina ninyo. Ina? Anong ina? Si tatay lang ang meron kami. Noon, nang kaming tatlo ay pinapalaki ni tatay. Nang mag-isa, wala ka. Nang pumanaw ang mga lolo't lola namin, hindi ka rin namin nakita.
Maria, kailangan pa bang ipaalala sa'yo? Ang mga batang ito ay tuluyan ng umayaw sa'yo. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tayo na. Ethan. Tanggapan ng sibil. Sa wakas, dibosyado na. Ako lang ang maaaring maging asawa ni Maria. Carlo, sa tingin mo, mahal ka talaga ni Maria? Kung gayon, hindi siya mananatiling kasal sa akin sa loob ng 30 taon. Masaya siyang tumanggap ng lahat ng tulong mo. Samantala, ginagamit ako para linisin ang kanyang gulo. Ano ba ang pinagsasabi mo? Mahal talaga ako ni Maria. Maria, mahal mo ako, di ba? Ito lahat ay kasalanan mo. Nawala na sa akin ang lahat ngayon. Alam mo kung ano ang tunay na nakakalungkot kapag ang isang tao ay hindi kayang harapin ang katotohanan. Bakit mo ako itinutulak? Ang pag-aasawa ay isang biyaya. Ang diborsyo ay isang mas malaking biyaya. Tatay, kayong lahat. Umuwi na tayo. Oo, umuwi na tayo. Tayo, kayo. Mabuhay lahat. Bago tayo kumain, may sasabihin ng tatay. Una, gusto kong pasalamatan ang 3 kong mga manugang habang wala kayo nitong nakalipas na 5 taon. Nandito sila kasama ko, araw-araw, alaga ako, at tumulong sa mga mahirap na panahon. Sa totoo lang, kung wala ang 3 ito, hindi ako nandito ngayon. Sunod, gusto kong pasalamatan ang 3 kong mga anak na babae. Magaling ang ginawa ninyong lahat. Nakatulong sa bansa. Pinapasaya ang tatay ninyo. Tatay, baliktad ang lahat, tatay. Dapat kami ang nagpapasalamat sa iyo. Kung wala ka, wala kami sa kinaroroonan ngayon. Tama, tatay. 5 taon, hindi kami nandito para alagaan ka. Pero ngayon kami ay nandito, at babawi kami. Walang sino man ang makakaapi sa iyo. Tama, eksakto. Hindi kami papayag na may umapi sa iyo, tatay. Hindi na ulit. Simula ngayon, tatay, magpahinga ka lang at masiyahan sa buhay. Ngayong nandito na kayong lahat. Tatay, hindi na. Kailangang tingnan ang lumang larawan at mag-isip sa inyo araw-araw. Mamaya, kami ay kukuha ng bagong larawan ng pamilya. Hindi mo alam. Habang wala kayo nitong 5 taon, tinitingnan ni tatay ang larawan ninyong magkakasama, araw-araw. Rafael, sige, ako ang gagawa. Kumuha tayo ng larawan ng pamilya. Mabuti, mabuti. Makita lang kayong magkakasama. Masaya na ang tatay. Kasama ko kayong lahat. Bakit ko pa kailangang tingnan ang lumang larawan araw-araw? Hindi na. Tara, mabuhay, lahat.